Nang makita ng ating bida ang isang grupo ng mga goblin na umiinom ng tubig, hindi siya agad sumugod para atakihin ang mga ito o gumamit ng anumang sandata. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kakayahan. Binuksan niya ang kanyang inventaryo at kumuha ng isang kristal na bola upang ipatawag ang sarili niyang slave goblin. Ibinato niya ito patungo sa mga kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay kinapos iyon at bumagsak sa lupa bago pa man tumama sa target. Hindi iyon ang inaasahan niyang mangyari. Nagulat ang mga goblin, at ganoon din siya. Agad siyang napansin ng mga ito at sabay-sabay na sumugod upang patayin siya. Wala siyang ibang magawa kundi ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang mga kamao. Di nagtagal, naging malinaw na matatalo siya at tuluyan ng mapapatay. Mabuti na lamang at matapos ang ilang sandaling pagkaantala ay gumana rin ang pagpapatawag. Dumating ang slave goblin sa tamang oras at iniligtas siya sa huling sandali. Wala nang nagawa ang ibang goblin. Isa-isa niya silang pinatay ng walang awa, at ang lugar ay naiwan na puno ng dugo. Matapos ang tagumpay na iyon, lalo pang lumakas ang slave goblin at tumaas ang lahat ng kanyang kakayahan. Gayunpaman, simula pa lamang iyon. Marami pa siyang ibang nilalang na maaaring ipatawag at ma-unlock. Upang magawa iyon, kailangan niyang pumatay ng mas marami pang halimaw. Ngunit hindi iyon problema para sa kanya, sapagkat para sa kanya, ano pa ba ang mas masaya kundi talunin ang mga halimaw gamit ang kapwa halimaw? Ngunit ilang sandali lamang ang nakalipas, iniisip ng lahat na isa siyang ganap na kabiguan na walang pag-asang maging isang hunter. Para sa sinumang magtatapos bilang hunter, iyon ang pinaka-ipinagmamalaking araw ng kanilang buhay, at hindi siya naiiba. Sa Hunter Association Stadium, umakyat siya sa entablado upang tanggapin ang matagal na niyang inaasam na lisensya bilang hunter. Opisyal siyang nagtapos bilang isang E-rank hunter. Puno siya ng ambisyon at nagsumikap ng husto upang marating ang puntong iyon. Siya ay isang awakener na kabilang sa pinakamababang ranggo. Ibig sabihin, isinilang siya sa mundong tila mas mahirap ang laban para sa kanya. Kinailangan niyang mag-aral ng doble kumpara sa karaniwang awakener upang mapunan ang kakulangan ng kanyang mababang ranggo. Dahil sa matinding pag-aaral, nakapag-ipon siya ng napakaraming kaalaman tungkol sa mga dungeon at mga halimaw. Sa larangan ng teorya, halos wala nang makapantay sa kanya, maging ang mga pinagpalang awakener ay nahihigitan niya. Kaya sa sandaling iyon, dama niya ang matinding pagmamataas. Sa wakas, mabibigyan na siya ng pribilehiyong maging isang tunay na hunter. Ngunit nasira ang lahat dahil sa malamig at malupit na tagapangasiwa na namamahagi ng mga sertipiko. Sa harap ng lahat, pinunit nito ang kanyang sertipiko at iginiit na walang halaga ang pagiging isang E-rank hunter. Bagaman iginawad kay Hanuol ang titulo, hindi raw siya maaaring gumanap bilang opisyal na hunter dahil sa napakababang ranggo. Ayon pa rito, walang saysay ang lahat ng kanyang theoretical at tactical na kaalaman kung wala naman siyang mataas na ranggo upang suportahan iyon. Sa madaling salita, tila walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Dahil sa mapait na katotohanan iyon, tuluyan niyang binitiwan ang pangarap na manghuli ng mga halimaw. Upang makalimot, ibinuhos niya ang sarili sa paglalaro ng video game. Ngunit kahit lumipas ang 7 taon, hindi pa rin niya ito tuluyang mabitawan. Wala siyang matatag na karera at nabubuhay siya ng walang malinaw na direksyon. Hindi niya alam kung paano kikita ng maayos. Sa kasalukuyan, ang tanging landas na nakikita niya ay ang maglaro ng video game ng buong oras. Naging labis ang kanyang pagkahumaling sa isang laro na tinatawag na Monsters Block Monsters, o MBM. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga manlalaro ay nakikipaglaban sa mga halimaw gamit ang kapwa halimaw. Mula sa napakaraming uri ng nilalang, may kalayaan ang mga manlalaro na mag-recruit at gamitin ang potensyal ng kanilang mga unit upang pigilan ang sunod-sunod na pag-atake ng mga kaaway sa isang brutal na tower defense na laro. Sa papel, tila napakasimple ng mekanika ng laro. Ngunit sa totoo lang, kabaligtaran iyon. Kung nakapaglaro na ang isang tao ng tulad ng Bloons Tower Defense, maiintindihan niya kung gaano ito kahirap. Nangangailangan ang larong ito ng matinding estratehiya sa paglalagay ng mga unit at maingat na pagpaplano upang maitulak ang bawat isa sa sukdulan ng kanilang kakayahan. May opsyon na i-upgrade ang mga halimaw, ngunit napakabagal ng progreso. Kahit gaano pa magsikap ang isang manlalaro upang palakasin ang mahahalagang unit sa kanyang estratehiya,
Kapag namatay ang mga ito sa labanan ay babalik sa simula ang kanilang antas. Totoo ang permadeath sa larong ito. Walang anumang paraan upang maibalik ang estadistika ng isang namatay na halimaw. Bagaman nagbibigay ng kakaibang saya at tensyon ang ganitong kahigpitan, nagdulot din ito ng matinding batikos. Marami ang tumawag dito bilang isa sa pinakapangit na laro sa kasaysayan. Gayunpaman, may kakaibang aspeto ang laro, posible raw pabagsakin ang isang napakalakas na 3-star ogre gamit lamang ang isang star na goblin, basta perpekto ang estratehiya. Sabi nga, ang basura para sa iba ay kayamanan para sa iba. Para kay Hanuol, naging kabuhayan niya ang pagle-livestream ng larong Monsters Block Monsters o MBM. Dahil sa talas ng kanyang pag-iisip at husay sa pagsusuri, nagagawa niyang tapusin ang mga hamon nito ng tila madali lamang. Dahil dito, kinilala siya sa komunidad bilang isang hardcore veteran. Ang larong ito ang naging tanging sandigan niya mula nang bumagsak ang kanyang karera bilang hunter. Sa kasamaang palad, matatapos na ang yugtong iyon. Huling araw na niya sa paglalaro dahil isasara na ng mga developer ang laro. Sa internet, tinutokso siya ng ilang netizen, habang ang kanyang tapat na komunidad ay nagtataka kung ano ang susunod niyang gagawin. Iniisip ng marami na may lisensya naman siya bilang hunter, kaya hindi malaking problema kung mawala man ang kanyang streaming. Ngunit ang masakit na katotohanan, hindi siya aktibong hunter. Masakit man iyon tanggapin, pinili niyang huwag itong ibunyag sa publiko at nagkunwaring ayos lamang ang lahat. Dahil huling araw na niya sa server, nagpasya siyang maglaro ng buong puso. May espesyal na kaganapan sa laro na tinatawag na The Wave. Ang layunin ay simple, ipagtanggol ang kastilyo laban sa walang katapusang alon ng mga halimaw na lumalabas mula sa isang portal. Ang haharapin niyang yugto ay ang ika-700 na alon, na tinaguri ang Uncharted Territory. Hanggang sa puntong iyon, wala pang manlalarong naging sapat ang husay o swerte upang marating ang antas na iyon. Dahil dito, sabay na naramdaman ni Hanuol ang pananabik at kaba. Pagkabukas niya ng laro, agad nagsulputan ang napakaraming halimaw mula sa sinaunang tarangkahan. Habang lumaragasa ang dambuhalang hukbo ng mga nilalang, ipinadala niya ang kanyang level 100 na mamamana upang bawasan ang bilang ng kalaban. Ngunit hindi sapat ang isang mamamana laban sa ganoong karaming kaaway, at agad itong napatay. Malaking kawalan iyon, ngunit hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Sumunod niyang ipinadala ang kanyang level 130 na Succubus Queen. Sa kasamaang palad, naging biktima rin ito ng isang napakalaking asong may 3 ulo. Isa-isa niyang nawala ang kanyang pinakamalalakas na unit hanggang sa tuluyan ng maubos ang kanyang depensa. Nang tila wala nang natitirang pag-asa, biglang nagbago ang takbo ng laro. Dahil sa unang pagkakataong pagharap sa ika-700 na alon, may natatanging kondisyon na na-activate. Pinayagan nito ang isang karakter na nagngangalang Sovereign na magising at pumasok sa larangan ng digmaan. Ang Sovereign ay isang maringal na kabalyerong may asul na buhok at may hawak na espada. Hindi matiyak ang kanyang kasarian. Labis na nabigla si Hanuol sa hindi inaasahang pangyayaring iyon. Karaniwan, ang mga Sovereign ay mga NPC lamang sa laro at hindi talaga dapat kumikilos o nakikialam sa laban. Habang lumaragasa ang hukbo ng mga halimaw, tumayo ang nilalang na iyon sa mismong tarangkahan ng kastilyo, kalmado at walang bahid ng takot. Hinugot nito ang espada at iniwagayway ng may nakamamatay na gilas. Nag-iwan iyon ng bakas ng banal na liwanag na tumaga sa mga halimaw na para bang naglalaro lamang ng mas marahas na bersyon ng Fruit Ninja. Maging si Hanuol, na libo-libong beses nang naglaro ng Monsters Block Monsters, ay namangha sa lakas ng karakter. Isa pang alon ng mga halimaw ang sumugod, ngunit tumalo ng Sovereign sa ere at nagpakawala ng isa pang mahiwagang bug zone ng liwanag na muling sum-iris sa hanay ng mga kalaban. Patuloy nitong nilupig ang mga halimaw hanggang sa ang naiwan na lamang ay malalaking bantan ng mga bangkay. Sa labis na pagkabigla ni Hanuol, tuluyan nang natapos ang ika-700 na alon. Sa buong karera niya bilang streamer, inakala niyang ang mga Sovereign ay palamuti lamang sa likuran ng laro. Hindi niya akalaing magiging ganito ang papel nito. Para sa kanya, tila isa itong lihim na panalo o cheat code. Ngunit bigla niyang napansin na wala nang manunood na makikiisa sa kanyang tagumpay. Nag-crash ang kanyang stream at iisa na lamang ang natira sa chat.
Ang misteryosong manunood na iyon ay nagpasalamat ng labi sa pagsisikap ni Hanuol sa pagsakop sa mundo ng laro. Ikinatuwa pa nito na dahil kay Hanuol, magkakaroon na raw sila ng pagkakataong mamuhay ng payapa sapagkat nagising na ang kanilang Panginoon. Walang ideya si Hanuol kung ano ang pinagsasabi ng taong iyon. Lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon nang biglang bumukas ang isang mahiwagang portal sa kanyang silid at may lumutang na hologram na parang system window. Ipinakita roon na nagising siya sa isang bagong kakayahan. Ang pagbanggit ng bagong kakayahan ay nagpabalik sa alaala niya ng sinabi ng kanyang mga guro noon. Ayon sa kanila, bagaman karaniwang hindi kayang mabuhay ng mga E-rank sa loob ng mga dungeon, may iilan na maswerte at nakakagising ng dagdag na kakayahan kalaunan sa kanilang buhay. Napakabihira nito, kaya tinatawag itong reawakening. Nang mapagtanto niyang nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, nagpa siya si Hanuol na sulitin iyon. Muling sumiklab ang kanyang determinasyon na bumalik bilang hunter. Gayunman, nang tingnan niya ang kanyang pangunahing status window, wala itong ipinakitang pagbabago. Lalo siyang naintriga. Muling nabuhay ang kanyang pag-asa nang may lumabas na pangalawang abiso na nagbibigay ng detalye tungkol sa bago niyang kakayahan. Dalawang pagpipilian ang inilahad sa kanya, makipagkasundo sa sovereign o makipag-usap sa sovereign. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng alinman sa dalawa, kaya pumili siya ng walang masyadong pag-iisip. Pinili niya ang makipagkasundo sa sovereign. Ngunit bago pa man ito tuluyang ma-activate, may kumislap na pulang babala. Ipinakita roon na kulang siya sa kinakailangang ginto upang maisakatuparan ang kondisyon. Labis ang kanyang pagkadismaya. Nang akala niyang isang hakbang na lang ang layo niya sa kanyang pangarap, tila lalo pa siyang napalayo. Habang nakatitig sa mahinang liwanag ng kanyang monitor, may pumasok na bagong ideya sa kanyang isipan. Naalala niya ang nag-iisang manunood na kanina'y nagsasalita ng kung ano-anong misteryosong bagay. Agad niyang binuksan muli ang kanyang stream, at bumalik din agad online ang naturang manunood. Para mas madali, tinawag na lamang niya itong viewer isa. Pagkatapos ay lock ang stream upang manatiling privado ang usapan nilang dalawa, sinimula ni Hanuol ang sunod-sunod na tanong na matagal na niyang gustong masagot. Dahil eksaktong lumitaw ang taong ito nang maganap ang kanyang reawakening, kumbinsido siyang may alam ito sa nangyari. Kaya diretsahan niyang tinanong ang viewer isa kung may alam ba ito tungkol sa kanyang reawakening. Sa labis na pagkamangha ni Hanuol, kinumpirma ng viewer isa na may kinalaman ito sa kanyang reawakening. Matagal na niyang alam na ang awakening ay isang pangyayaring lampas sa kontrol ng tao. Dahil dito, napaisip siya kung ang nilalang ba sa kabilang panig ng screen ang tumulong upang mangyari iyon. Agad siyang nagtanong kung bakit nangyari ang biglaang pagbabagong ito. Bakit daw may isang hindi kilalang nilalang na may kikialam para lamang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang laos na gamer? Tahimik at diretso ang sagot ng misteryosong nilalang, pinili siya ng sovereign, at iyon lang ang dahilan. Ipinaliwanag pa nito na kung bakit siya nabiyayaan ng ganoong kalaking pabor ay dahil siya ang naging dahilan ng paggising ng kanilang Panginoon. Tiniyak din ito na ang kalituhang bumabalot sa kanyang isipan ay unti-unting lilino sa paglipas ng panahon. Tungkol naman sa mga bagong kakayahan, sinabi nitong ituring na lamang niya ang mga iyon bilang tanda ng malalim na pasasalamat ng kanilang Panginoon. Itinigil ni Hanuol ang pagtatanong at ibinaling ang buong pansin sa kung paano niya magagamit ang mga bagong kapangyarihan. Napansin niyang ang kakayahang, conversation with the sovereign, ay may cooldown, kaya kailangan niyang maghintay bago ito muling magamit. Tinanggap niya iyon, ngunit iginiit niyang malaman kung bakit nakalock ang isa pang kakayahan at tila may bayad pa. Napagtanto ng misteryosong nilalang ang pagkukulang at agad itong inayos. Direktang nagdeposito ito ng 50 gold sa system wallet ni Hanuol. Dahil mayroon na siyang sapat na pera, maaari na niyang subukan ang kanyang kakayahan ayon sa gusto niya at unti-unting buuin ang palaisipan. Matapos magampanan ang tungkulin nito, nagpaalam ang nilalang at tuluyang nag-log out sa stream. Naiwang litong-lito si Hanuol. Sinubukan pa niyang kurutin ang sarili upang masigurong hindi lamang ito isang napakatutuhanang panaginip. Gayunpaman, malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi aksidente ang kanyang reawakening. May direktang kinalaman dito ang misteryosong nilalang na tinatawag na Panginoon. Biglang tumunog ang isang system notification na nagpapalam tungkol sa 50 gold na pumasok sa kanyang account. Dahil dito,
nagawa na niyang i-activate ang kakayahang deal with the sovereign. Kaagad na lumitaw sa harap niya ang isang malaking digital storefront na may mahabang listahan ng mga halimaw na maaaring bilhin. Pagtingin niya sa kanyang balanse, napagtanto niyang ang tanging kaya niyang bilhin sa 50 gold ay isang slave goblin. Ang iba ay napakamahal. Ang pinakamahal sa lahat ay ang sovereign mismo, na may presyong umaabot sa 11 digit na numero. Sa sobrang haba ng halagang iyon, parang sumakit ang ulo niya sa kakatingin. Natural lamang na nais sana niyang makuha ang sovereign, ngunit napakalayo pa niya sa ganoong halaga. Gayunpaman, hindi ang presyo ang higit na pumukaw sa kanyang interes kundi ang itsura ng system window. Halos kapareho ito ng nasa laro niyang Monsters Block Monsters. Maging ang maliliit na hologram ng mga halimaw na umiikot sa tabi ng kanilang presyo ay halos eksaktong kopya, maliban sa ilang maliliit na pagkakaiba. Dahil sa mekanika ng laro na nagpapahintulot na ipatawag ang mga unit na pag-aari ng manlalaro, naisip ni Hanuol na dapat ay ganoon din ang mangyayari sa totoong buhay. Napangiti siya ng may bahid ng kumpiyansa. Hindi niya kailangang maging malakas sa pisikal upang maging isang mataas na uri ng hunter. Maaari niyang hayaan ang kanyang mga ipinatawag na nilalang ang gumawa ng mabibigat na gawain. Naalala rin niya ang tungkol sa ginto. Sa MBM, may dalawang paraan ang mga manlalaro upang kumita, ang pag-clear ng mga dungeon o ang panghuhuli ng mga halimaw at pagbebenta ng kanilang loot. Kung ilalapat niya ang mekanikang iyon sa realidad, kailangan niyang pumatay ng mga halimaw upang makakuha ng ginto. Ngunit may malaking problema, ang kanyang kasalukuyang pisikal na estadistika ay napakababa. Hindi niya kayang manghuli kahit ng pinakamahinang slime, lalo na ng mas mapanganib na nilalang. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, kinumpirma niya ang pagbili ng slave goblin. Sa mismong sandaling iyon, isang asul na kristal na bola na naglalaman ng kanyang slave goblin ang biglang nagpakita sa tunay na mundo. Lumipat ang tagpo sa mataong gusali ng Hunter Association. Naroon si Hanuol upang opisyal na magparehistro bilang solo E-rank hunter. Matapos buksan ng receptionist ang kanyang bagong record, nakakita ito ng 4 na trabahong akma sa isang baguhan na katulad niya. Maingat na inihambing ni Hanuol ang mga pagpipilian. Sa halip na piliin ang pinakamadali, sinadya niyang kunin ang tila pinakahindi angkop sa kanyang mababang pisikal na kakayahan, isang misyon ng pagpuksa ng mga goblin sa isang liblib na baryo sa likod ng kabundukan. Agad siyang binalaan ng tagapangasiwa na ang lugar na iyon ay hindi saklaw ng agarang suporta. Kapag nagkaproblema, mag-isa lamang siyang haharap sa panganib. Ngunit iyon mismo ang nais ni Hanuol. Ayaw niyang makatawag ng hindi kinakailangang pansin. Bagaman may bahagyang awa ang tagapangasiwa sa isang kabataang tila isinusugal ang sariling buhay, in-update pa rin ito ang kanyang status matapos ang biometric verification. Natapos ang proseso ng rehistrasyon at nangakong ipapadala na lamang ang mga detalye ng misyon sa kanyang telepono. Opisyal na siyang maaaring ipadala sa operasyon, at halos hindi maipinta ang kanyang pananibik sa unang misyon. Pagdating niya sa liblib na baryo, sinalubong siya ng matandang nagpagawa ng komisyon. Halos maiyak ito sa pasasalamat na may isang hunter na tumanggap ng kahilingan, lalo na't kakaunti lamang ang gustong maglakbay ng ganoon kalayo para sa maliit na bayan. Gayunpaman, hindi maiwasan ng matanda na mag-alala kung kakayanin ba ng payat na binata ang mga mababangas na nilalang. Taos-puso ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ni Hanuol. Ngumiti si Hanuol nang may kumpiyansa at tiniyak na hindi na niya hahayaang gambolain pa ng mga halimaw ang baryo. Pagpasok niya sa malalim na kagubatan kung saan sinasabing naroon ang pugad ng mga goblin, may nakita siyang hindi inaasahan. Sa halip na mukhang marurumi at mababangas na nilalang, nakita niyang ang grupo ng mga goblin ay tila kalmado lamang na nakaupo sa tabi ng sapa at umiinom ng tubig na parang karaniwang tao. Isinantibi niya ang kakaibang tagpong iyon at binuksan ang kanyang inventaryo. Inilabas niya ang bago niyang alaga na nasa anyong asul na kristal na bola. Inihagis niya ito ng mabilis patungo sa mga nilalang. Bumagsak ang bola sa harap ng nagtatakang mga goblin. Lumipas ang 10 segundo at walang nangyari. Napunta si Hanuol sa alang-ining sitwasyon. Tila hindi gumana ang kanyang kristal na bola. Nang mapansin ng mga goblin na may masamang balak ang tao sa kanilang harapan, agad nilang inilabas ang matutulis na kuko at sumugod upang siya'y lapain. Wala na siyang ibang pagpipilian.
Sa halip na tumakbo, inihanda niya ang kanyang kamao upang sumuntok bilang huling depensa. Ngunit bago pa man siya maabot ng isang goblin, biglang nag-activate ang sistema. Mula sa kawalan, sumabog ang anyo ng kanyang ipinatawag na goblin at marahas na inihampas ang malaking pamalo nito sa kalabang halimaw. Nang makita niya ito ng malapitan, may biglang pumasok sa kanyang isipan. Noong nagsisimula pa lamang siyang mag-stream ng Monsters Block Monsters, ang unang halimaw na nakuha niya ay isang karaniwang slave goblin. Sa paglipas ng panahon, nilagyan niya ito ng pinakamahuhusay na kagamitan hanggang sa maging napakalakas nito at kayang talunin ang 100 alon ng mababangas na halimaw ng mag-isa. Pinangalanan niya ang goblin na iyon na Gono. Pagtingin niya sa estadistika ng nilalang sa kanyang harapan, malinaw na suot nito ang parehong mataas na antas na kagamitan na pinaghirapan niyang makuha noon. Lalong tumibay ang kanyang paniniwala na ito nga ang kanyang Gono na nabuhay sa realidad. Walang awang inatake ni Gono ang dalawang goblin sa unahan at tuluyang pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Ang huling goblin, na tila nagising sa katotohanan, ay tumakbo palayo upang iligtas ang sarili. Ngunit huli na ang lahat. Suot ni Gono ang Raven's Winged Shoes, kaya gumalaw ito ng kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, naabutan nito ang tumatakas na goblin at tinapos ito bago pa man ito makasigaw. Naiwan si Hanuol na nakatayo roon, halos hindi makapagsalita sa kanyang nasaksihan. Ngayon lamang niya tunay na naunawaan kung gaano kalakas si Gono kapag nasa totoong sitwasyon na. Matapos maalis ang banta, bumalik ang dagwang pamilyar sa kanyang amo. Sa kabila ng mabangis na itsura nito kanina, bigla itong nagpakita ng parang inosenteng ekspresyon, tila humihingi ng tapik sa ulo bilang gantimpala. Muli, natigilan si Hanuol. Hindi niya inakalang makikita niya ang ganoong kaaya-ayang ugali mula sa isang halimaw. Tumunog ang sistema at ipinaalam na ang antas ng pagmamahal ni Gono ay nasa 20 mula sa 100. Nakasaad din na kapag umabot ito sa pinakamataas na antas, may bagong kakayahan na maa-unlock. Ang dating praktikal at medyo alangan panghawakan ng kanyang ipinatawag na nilalang, biglang lumuhad at niyakap ni Hanuol si Gono na parang matagal ng kapatid na ngayon lamang muling nakita. Ngunit bumalik siya sa pangunahing layunin. Napansin niyang walang ni isang lot ang nahulog mula sa mga bangkay. Paano siya kikita ng ginto kung ganoon? Mabuti na lamang at tila alam na ni Gono ang gagawin. Lumundag ito mula sa isang bangkay patungo sa isa pa at isinuksok ang kamay sa kanilang dibdib upang kunin ang kanilang life essence. Nag-anyong mahihinang kumikinang na bato ang mga ito. May lumitaw na asol na mahiwagang portal sa tabi nila, at isa-isang inihagis ni Gono ang mga bato roon. Kapalit ng 3 mababang antas na core, agad na nagdeposito ang Lord's Castle of Illusion ng 30 gold sa account ni Hanuol. Doon niya naunawaan ang mekanika, sa halip na maghulog ng pisikal na barya ang mga halimaw, kailangan niyang kunin ang kanilang mana stone at ipagpalit ito sa pamamagitan ng sistema. Mas lalo pang pinuri at pinasalamatan ni Hanuol si Gono sa bilis nitong umintindi sa bagong patakaran. Ngayong may nakuha na siyang ginto, naghanda siyang kumuha ng pisikal na patunay ng pagkumpleto ng misyon para sa association. Ngunit tila pampaganya pa lamang ang 3 goblin. Biglang may marahas na ingay na nagmula sa kailaliman ng kagubatan. Sa bawat segundo, lalong lumalakas ang pagyanig ng lupa. Isa-isang nababali at nadudurog ang mga puno hanggang sa tuluyang lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Isang ogre ang sumulpot. Agad napaisip si Hanuol sa kanyang mga desisyon sa buhay. Ang ogre na kasing laki nito ay dapat lamang lumitaw sa mga B-rank gate o mas mataas pa. Walang katuturan na naroon ito sa isang E-rank na lugar. Gayunpaman, may isang detalye ang nakatawag ng kanyang pansin. Hinihingal ang halimaw at puno ng sariwang sugat, tanda na kagagaling lamang nito sa mabagsik na labanan. Subalit kahit sugatan, hindi pa rin dapat maliitin ang isang boss level na banta. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang kumislap ang pulang babala ng sistema, 3 minuto na lamang ang natitira bago maglaho si Gono. Hindi nag-atubili ang tapat na pamilyar. Humakbang ito pasulong, walang takot sa kalabang 3 beses ang laki nito. Sumulyap si Gono kay Hanuol na parang humihingi ng tiwala. Pagkatapos ay inactivate nito ang Raven's Winged Shoes at rumagasa patungo sa ogre ng napakabilis. Umungal ang dambuhala at iwinasiwas ang isang nabunot na punong kahoy na parang pamalo upang hampasin ang papalapit na kalaban.
Ngunit napakabilis ni Gono. Tumalon ito ng mataas at inayos ang posisyon sa ere upang dagdagan pa ang bilis at puwersa ng kanyang pagbagsak. Bumagsak ito na parang bulalakaw, tuwirang tinutok ang sandata sa ulo ng ogre. Sa desperasyon, itinaas ng ogre ang malalaking braso upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi huminto si Gono. Sa sobrang lakas ng presyon, narinig ang malutong na pagkalagot ng mga buto habang nabasag ang mga braso nito at tila gumuho ang mga tadyang. Patuloy pang dinagdagan ni Gono ang pinalakas na puwersa ng kanyang pag-atake at nagpakawala ng isang malakas na shockwave. Umalangaw-ngaw ang Dagandong sa buong kagubatan, at napawrong si Hanuul upang hindi matamba sa lakas ng puwersa. Sa huli, tuluyang nadurog ang ogre sa tindi ng kaintikong puwersa. Hindi makapaniwala si Hanuul sa ipinakitang kapangyarihan. Patakbo siyang lumapit, handang magdiwang kasama si Gono, ngunit 3 segundo na lamang ang natitira bago ito maglaho. Dali-daling hinugot ni Gono ang napakalaking mana stone mula sa dibdib ng ogre at iniabot ito sa kanyang amo. Pagkatapos, naglaho ito at bumalik sa anyong asul na kristal na bola. Naiwan si Hanuul na may hawak na mataas na kalidad na core. Muling lumitaw ang mahiwagang portal at tinanggap ang bato. Nang ihagis niya ang low intermediate mana stone sa loob, nakatanggap siya ng 100 gold. Umabot sa 130 gold ang kabuoang halaga niya. Hindi pa roon natapos ang sorpresa. Dahil ito ang kanyang unang opisyal na pagpatay ng halimaw, ginantimpalaan siya ng sistema ng isang premium gotcha ticket. Ang ticket na ito ay nagbibigay ng pagkakataong makakuha ng napakabihirang kagamitan, bagaman alam ng mga veterano na karaniwang mababa ang tsansa ng magagandang makuha. Pag-activate niya ng ticket, may lumitaw na marangyang ball sa kanyang harapan. Ibinunyag ng sistema ang isang mahalagang detalye, ang mga makukuhang kagamitan mula sa gotcha ay hindi lamang para sa kanyang mga ipinatawag na nilalang. Maaari rin niya itong isuot upang mapataas ang sarili niyang mababang estadistika. Ngunit bago pa siya tuluyang matuwa, may narinig siyang pagkalagot ng mga sanga. Isang armadong grupo ng mga Awakener ang dumating sa lugar. Halatang sinusundan nila ang bakas ng sugatang ogre, at ang bakas na iyon ay nagturo sa bangkay sa kanilang harapan. Nang makita ni Hanuul ang grupo, bumigat ang kanyang dibdib. Nakilala niya agad ang babaeng namumuno sa kanila, si Yun Swa, leader ng Team 2 mula sa kilalang Pambek Guild. Malinaw na sila ang nakalaban ng ogre kanina at nagpahina rito bago ito nakatakas. Hindi magiging madali ang makipagharap sa isang mataas na ranggong guild dahil sa isang halimaw na tila inagaw. Sinubukan ni Hanuul na umalis ng tahimik, ngunit malakas siyang pinahinto ni Swa. Agad siyang pinalibutan ng kanyang koponan. Matapos magpakilala, malamig na ipinaliwanag ni Swa na ang ogre ay kanilang target. Hindi maitago sa kanyang mukha ang inis na tila may ibang nakapatay sa kanilang hinahabol. Mabigat ang tensyon sa hangin. Sinulyapan ni Swa ang bangkay ng ogre, at nagtataka kung paano ito natalo ng isang tao lamang. Kahit sugatan ng halimaw, 3 B-rank na tulad nila ang nahirapang tapusin ito. Dahil dito, naisip niyang ang lalaking nasa harapan niya ay maaaring A-rank o mas mataas pa. Iniabot niya ang kanyang kamay at muling nagpakilala bilang si Swa ng Pambek Guild. Gusto niyang alamin kung anong klaseng tao ang kanyang kaharap. Kalmadong nagpakilala rin si Hanuul. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Swa na tila may isang arkanghel na nagpapakita ng interes sa lalaking nasa kanyang harapan. Nakairita iyon sa kanya at hindi niya maunawaan kung ano ang espesyal sa simpleng itsura ng binata. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung siya ba ang mag-isang nakapatay sa ogre. Maingat ngunit diretsyong inamin ni Hanuul na siya nga ang tumapos dito. Lalo itong nagpasuspecha kay Swa. Ipinaliwanag niyang sila ang unang nakalaban ng ogre at natutuwa siyang may tumapos dito bago pa ito makapaminsala. Sumagot si Hanuul na sinuwerte lamang siya, ngunit alam ni Swa na hindi sapat ang swerte upang pumatay ng ogre. Ganap na siyang naging mapagmatsyag. Gayunpaman, sa halip na makipagtalo, sinabi niyang ibibigay nila ang buong gantimpala para sa ogre na kanilang hinahabol. Personal na makikipag-ugnayan ng Pambek Guild kay Hunter Hanuul upang ibigay ang kabayaran para sa kanyang papel. Labis na nagulat si Hanuul. Hindi niya akalaing magiging ganoon sila Cab 8 at kusang ibibigay ang gantimpala para sa halimaw na sila mismo ang unang nakalaban.
Matalino si Swa kaya hindi niya basta ibinigay ang pabor ng walang kapalit. May kondisyon siya, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Alam ni Hanuol na walang libreng pabor sa mundong ito, ngunit nagulat pa rin siya nang iabot ni Swa ang kanyang telepono. Sa nakakatawang tingin, para siyang isang maliit na dalagang kinakabahang humihingi ng numero ng lalaking gusto niya. Kahit siya ay tila namumula habang hinihingi ang numero ni Hanuol. Samantala, ang ating pangunahing tauhan ay tuluyang nalito at hindi maintindihan ang nangyayari. Lumipat ang tagpo kay Hanuol na nakikipagkita sa matandang taga-baryo. Lubos ang pasasalamat nito dahil nailigtas niya ang kanilang lugar. Para kay Hanuol, sapat nang nalinis niya ang ligtas na daan paakyat ng bundok. Doon niya nalaman kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng mga taga-ron. Nais siyang suklian ng pinuno ng baryo. Sakto ito, dahil may nais talagang malaman si Hanuol, ang lokasyon ng kilalang training monument. Itinuro ng matanda ang isang landas pababa at sinabing doon niya ito matatagpuan. Idinagdag pa nitong ang daang iyon ay sinasabing nagdadala ng swerte. Magaan ang pakiramdam ni Hanuol. Kahit hindi siya naniniwala sa pamahiin, napagpasyahan niyang doon buksan ang gotcha treasure chest upang subukang pataasin ang kanyang swerte. Umaasa siyang may magandang lalabas mula sa kilalang ball na may mababang tsansa ng magagandang gantimpala. Habang naghahanda, tumunog ang kanyang telepono. Si Swa iyon, nagmemensahe upang ayusin ang gantimpala para sa pagpatay sa ogre. Nabigla siya na personal pa itong nakikipag-ugnayan gamit ang sariling numero, hindi sa pamamagitan ng Pambek Guild. Gayunpaman, hindi iyon ang prioridad ni Hanuol sa sandaling iyon. Mas mahalaga ang pagbubukas ng ball, isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya sa totoong buhay. Alam niyang mababa ang tsansa ng mataas na ranggong item, ngunit kontento na siya sa pagkakataong makakuha ng kahit A rank. Tahimik siyang nanalangin at inactivate ang ball. Sumabog ang kumikislap na liwanag at nagpakita ng iba't ibang sandata mula sa iba't ibang ranggo. Pinakamataas sa mga ito ang S rank, isang pulang baluti na may gintong detalye. Lalong tumindi ang liwanag, naging matingkad na ginto bago nagkulay pula. Namangha si Hanuol sa tila, pinakamataas na artifact, ngunit bago pa tuluyang maipakita ang resulta, lumipat ang tagpo. Sa bahay, tahimik na nag-iisip si Hanuol. Nakahanap na siya ng paraan para kumita ng ginto, ngunit ang susunod na hamon ay kung aling halimaw ang uunahin niyang sanayin. Sa kanyang monster shit, maaari siyang umupa ng Goblin Fighter. Ngunit ikinagulat niya na may opsyon din para sa Ogre Berserker. Ang karaniwang Goblin Warrior ay nagkakahalaga ng 70 gold, kaya't malinaw ang presyong iyon. Ngunit ang Ogre Berserker ay umaabot sa 420 gold. Kahit lampas ito sa kanyang kakayahan, bukas pa rin ito para ma-hire. Doon niya naunawaan ang mekanika. Pinapayagan lamang siya ng sistema na kumuha ng mga halimaw na personal niyang napatay. Kaya tanging Goblin at Ogre class lamang ang naka-unlock. Ibig sabihin, kailangan niyang manghuli mismo ng mas malalakas na halimaw upang madagdagan ang kanyang pagpipilian. Bagaman mahirap ang kondisyong iyon, mas naging posible ang lahat dahil sa kanyang nakuha mula sa gotcha. Sa katunayan, hindi niya nakuha ang pulang baluti. Sa halip, isang unique grade na salamin ang napunta sa kanya. Nagbibigay ito ng dagdag na estadistika at isang espesyal na kakayahan. Nagulat siya dahil napakabihira ng unique grade item. Sa laro, ang ganitong uri ay mas malakas pa kaysa 3 o higit pang A-rank na item na pinagsama. Isa itong napakagandang pole. Isinuot niya ang salamin upang subukan ito. Sa unang paggamit, nagbukas sa kanya ang malalalim na kaalaman, parang nabunyag ang mga lihim ng mundo. Lahat ng kanyang estadistika ay nadagdagan ng 5, at nagkaroon siya ng bagong kakayahan na tinatawag na Sage's Eye. Ang Sage's Eye na kakayahan ay nagbibigay kay Hanuol ng abilidad na suriin ang mga mata at kakayahan ng kanyang target. Maaari niya itong gamitin ng 2 beses bawat araw. Para lamang itong appraisal o scanning skill. Namangha si Hanuol sa pagtaas ng kanyang stats at labis niyang nagustuhan ang natatanging epekto nito. Para sa kanya, tila baliw at napakalakas ng skill na iyon. Habang binabasa niya ang detalyadong paliwanag, naisip niyang subukan ito sa isang kalaban upang masuri kung tama ang impormasyong ibinibigay. Gayunman, napagtanto niyang sa kasalukuyan, ito mismo ang bagay na kailangan niya. Kung makikita niya ang eksaktong stats ng mga halimaw,
magiging mas madali ang pangangaso sa kanila. Matapos niyang alisin ang salamin, ibinahagi niya ang kanyang pagdududa tungkol dito. Naisip niya kung bakit tila pinapaboran siya ng sistema. Bigla siyang nabalot ng tanong kung bakit siya ang napili. Sa sandaling iyon, biglang nag-zoom ang sistema at may babalang lumitaw sa harap niya tungkol sa paparating na wave. Pinayuhan siyang ihanda ang kanyang depensa. Sunod-sunod ang mga notification na tila nagwawala ang sistema. Habang nakatitig siya sa game screen, laking gulat niya nang malaman na may bagong idinagdag na ika-700 na wave, at magsisimula ito sa loob lamang ng 10 minuto. Hindi niya alam kung paano ihahanda ang depensa laban sa lintik na wave na iyon. Ang naiisip lamang niya ay ang mga hukbo ng mga halimaw na tila apoy ng impyerno na sabay-sabay sisilekay sa kanya sa oras na magsimula ito. Para itong isang level 1 na hamak na kalaban na haharap agad sa huling boss. Kinabahan siya ng gusto at gusto na niyang umatras. Ngunit binigyang diin ng sistema na kapag nabigo siya laban sa pagsalakay ng mga halimaw, mawawasak ang Castle of Illusions. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihang mayroon siya ay guguho. Mas malala pa roon, ipinakita sa kanya ang hinaharap, mga lungsod na nasusunog at ang ganap na pagkawasak ng mundo. Maliwanag ang babala, ang pagkabigo ay katumbas ng kamatayan. Malapit nang magsimula ang wave, at iniisip niya kung paano niya pipigilan ang mga halimaw na iyon. May isang blue gate na umikot na parang portal, katulad ng nasa laro. Ngunit naguguluhan siya kung bakit siya pinipilit na lumahok. Bukod pa roon, ipinapakita ng sistema na ang kanyang sariling pakikilahok ay magdudulot ng sakuna sa mundo. Wala mang direktang parusa, ang kapalit naman ay isang nakababaliw na kapinsalaan. Gayunpaman, nagpa siya na ang sistema at magsisimula ang wave sa loob ng 10 minuto. Alam niyang wala na siyang oras para mag-isip ng malalim. Kailangan na lamang niyang kumilos. Pinatatag niya ang kanyang layunin na pigilan ang mga halimaw. Sa laro, malinaw ang layunin, depensahan ang kastilyo at harangin ang mga halimaw na susubok sumalakay. Para itong isang tower defense game. Ngunit dahil sa sobrang hirap ng mga level, nakahalintulad ng hirap ng Hollow Knight, mahalaga ang tamang estratehiya upang mapigilan ang mga kalaban. Kinakailangang gamitin ang iba't ibang depensibong istruktura ng Unified Castle kasama ang iba't ibang item. Kapag naisama ang lahat ng ito, sa kabubuo ng pinakamainam na plano at taktika ayon sa sitwasyon. Ganito gumagana ang laro. Sa kasalukuyan, ang bawat kontrol ni Hanuol ay parang touchscreen. Una niyang sinuri ang kanyang monster inventory para sa deployment. Natuklasan niyang mayroon siyang 5 maaaring i-deploy na halimaw, 4 na goblin at 1 ogre. Nakakagulat ito dahil maaari pala niyang gamitin ang mga nilalang na iyon nang hindi na kailangang umupa pa. Naisip din niya kung maaari niyang gamitin ang lakas ng Sovereign sa mode na iyon, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito posible. Sinubukan niyang magdagdag pa ng tropa gamit ang kanyang ginto, ngunit pinigilan siya ng sistema. Hindi na raw maaaring gumawa ng pagbabago matapos ilabas ang wave notification. Pakiramdam niya ay lalo siyang naiipit. Nagsimula siyang maghinala na baka sinasabutahe siya ng sistema. Ang ika-701 na wave ay pamumunuan ni Count Guller kasama ang kanyang piling unit na tinatawag na Dragon Children. May 6 na buong bituin ang rating nito, at may kasama pang hukbo na 61 dragon. Hindi magandang senyales ang pagharap sa isang 6-star na halimaw. Ang star rank ay sumasagisag sa lakas sa labanan at pati na rin sa potensyal ng bawat nilalang. Malinaw na kapag napakalaki ng agwat ng mga bituin, tiyak na dudurugin lamang ng mas mataas ang mas mababa. Ang tunay na nakababahala para kay Hanuol ay ang utos na labanan ang isang 6 na bituin gamit ang kanyang maliit na pangkat na puro 1 bituin lamang. Anuman ang gawin niya, halata ang magiging resulta. Kahit 1 dragon lang ay kayang ubusin siya. Wala pa siyang sapat na ginto o dagdag na mga halimaw na makakatulong sa kanyang plano. Bigla namang nag-alok ang sistema ng isang natatanging benepisyo. Pinahintulutan siyang pumili ng isang defensive structure at isang item na ipapamahagi sa lahat ng kanyang puwersa. Sa unang tingin, tila malaking tulong ito. Ngunit para kay Hanuol, nakainsulto na inaasahan ng sistema na malilinis niya ang stage sa ganitong kondisyon. Kahit baliw ang sitwasyon, alam niyang kailangan niyang sulitin kung ano ang mayroon siya. Isa siyang veterano ng lintik na larong ito,
kaya nagsimula siyang manipulahin ang kapaligiran upang makahanap ng paraan laban sa wave. May 8 minuto na lamang sa timer. Mabilis siyang kumilos, isinasaalang-alang ang lahat ng posibleng elemento ng depensa. Patuloy siyang nagplano hanggang sa umabot ang bilang sa 15 segundo. Pagkatapos ng paghahanda, tumunog ang hudyat ng 0. Handa na siyang harapin ang wave. Sumabog ang simula ng wave sa matinding pag-atake ng mga wyvern na tila nilamon ang buong kalangitan. Ang dami nila, at malinaw ang target, ang tore o ang kastilyo. Pinamumunuan sila ng Count. Sa unang bug zone ng labanan, marahas na binangga ng mga wyvern ang barrier, pilit na. Binubutis ito, naiinis ang makapangyarihang Count sa nakikitang kabiguan ng kanyang mga halimaw. Mas marami pang wyvern ang nagsama-sama upang wasakin ang pinatibay na depensa. Ngunit bahagi ito ng estratehiya ni Hanuol. Una niyang ginamit ang Infinite Barrier perk, na nagpapataas ng depensa sa 100 laban sa anumang atake. Halos hindi matitinag ang Infinite Barrier, ngunit may kondisyon ito. Maaari lamang itong gamitin kung ang bilang ng mga halimaw ay mas mababa sa 2-star rank mula sa panig ng manlalaro. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, may isang wyvern na nagpakawala ng naglalagablab na hininga at nagdulot ng pinsala na Sumire sa barrier. Mabuti na lamang at dahil sa epekto ng perk, muling nagre-regenerate ang shield. Ito ang tanging dahilan kung bakit nananatiling buhay ang depensa. May isang malaking problema. Totoo na itinuturing ng barrier na -1 point lamang ang bawat atake. Ngunit kung sabay-sabay umatake ang lahat ng 61 dragon, babagsak agad sa kalahati ang tibay nito. Doon pumapasok ang butas sa sistema. Gayunman, may sagot si Hanuol. Tinawag niya itong spam clicking. Sa bawat pag-click, nadidagdagan ng 1 punto ang durability ng barrier. Sa madaling salita, ang sariling mga daliri niya ang nagsisilbing limitasyon ng bilis ng paggaling ng depensa. Nagsimula nang sumakit ang kanyang kamay, ngunit ito ang pinakatiyak na paraan upang mapanatili ang ganap na proteksyon. Sunod na tanong, paano niya tatalunan ang mga halimaw na halos Diyos ang lakas? Simple ang sagot. Ang barrier ay may kakayahang magbalik ng atake ng isang wyvern at magdulot ng 1 punto ng pinsala. Karaniwan, hindi kayang saktan ng mga goblin ang mga wyvern. Ngunit dahil sa espesyal na item na hawak niya, ang Hakon Spoon, nabago ang kondisyon. Ang A-rank na item na ito ay nagpapahintulot kay Hanuol na makapagdulot ng pinsala kahit gaano pa kalaki ang agwat ng rank sa pagitan niya at ng kalaban. Habang tumatagal, napapansin na humihina ang mga wyvern. Kahit tig-1 health point lamang ang nababawas sa bawat tama, may isang halimaw na nakapansin sa isang mukhang tanga at maliit na goblin at tinukso pa ito. Ngunit sa kabila ng galit nito, wala rin itong magawa. Batay sa takbo ng laban, tinansya ni Hanuol na aabutin siya ng halos 60 oras bago tuluyang maubos ang buong hukbo. Ibig sabihin, ang pinakamahirap na bahagi ay panatilihing buhay ang barrier sa loob ng 60 nakakabaliw na oras. Nagsimula ang laban ng pagtitiis. Paulit-ulit niyang kiniklik ang screen, iniisip kung sino ang unang susuko. Ang kanyang mga goblin o siya mismo. Nagkaroon ng patas na labanan ang puwersa ng Count at ang depensa ni Hanuol. Walang malinaw na nakakaangat, tabla ang opensa at depensa. Makalipas ang ilang oras, naramdaman na ni Hanuol ang pagod. Nang tangkain niyang abutin ng tubig, biglang nanginig ang kanyang buong katawan sa lamig ng katotohanan. Hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa kahit ano sa labas ng laro. Sa madaling sabi, kailangan niyang tiisin ang lahat. Walang pahinga, walang tubig, walang pagkain, ni hindi siya maaaring tumayo o gumawa ng anuman. Kailangan niyang tapusin ang laro sa ganitong kondisyon. Alam niyang ang karaniwang tao ay mababaliw sa ganitong sitwasyon. Ngunit iba ang tibay niya. Para sa kanya, simula pa lamang ito ng laro. Biglang may isang dragon na nagwala at nagbuga ng napakalakas na apoy, na nagbawas ng malaki sa tibay ng barrier. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang siyang nangganyo. Ang pakiramdam na naiipit at nasa bingit ng pagkatalo ang dahilan kung bakit mahal niya ang larong ito. 2 oras pa lamang ang lumilipas, may 58 oras pa siyang haharapin. Napakataas ng kaparusahan sa pagkatalo, ang buong mundo ang mawawasak. Kaya pumasok si Hanuol sa tinatawag niyang gamer God mode. Tinanggap niya ang buong kontrol sa sitwasyon at nangakong lalaban ng mas mabangis.
12 oras ang lumipas ng tila napakabagal, ngunit hindi pa rin siya kalahati. Alam niyang kalaunan ay maiipon ang pinsala. Gayunpaman, patuloy na kinakayod ng mga goblin ang kalaban. 2 wyvern ang bumagsak, ngunit nanatili ang natitirang hukbo. Kontento na siya sa ganitong progreso at ipinagpatuloy lamang ang estratehiya. 3 pang halimaw ang bumagsak. Kumapit siya sa natitirang lakas ng loob. Isang buong araw na ang lumipas at 10 pa lamang ang napapatay niya. Sumunod ay naging 12. Nang may ilang wyvern na muling sumubok bumutis sa barrier, 2 half-drake ang namatay sa proseso. Napansin ni Count Guller na unti-unti nang nababawasan ang kanyang bilang. Isa-isa pang bumagsak ang mga wyvern at half-drake hanggang sa, matapos ang matinding laban, 2 na lamang ang natira. Sa puntong iyon, hindi na halos may galaw ni Hanuol ang kanyang kamay. Hindi na niya ma-reset ang durability ng barrier. Isang goblin ang sumugod, ngunit nalampasan ito ng wyvern at nagpakawala ng dobleng atake patungo mismo sa shield. Ito ang nagbago ng lahat. Tuluyan nang nabasag ang infinite barrier. Sa ilang segundong nagpahinga siya, doon naman ito tuluyang nawasak. Kapag tinamaan pa ang kastilyo sa kasalukuyang kondisyon nito, siguradong babagsak ito. Ngunit nagpa siya si Gono na magsakripisyo. Tumakbo siya upang harapin ang dragon. Magtatagpo ang goblin at ang dragon sa isang huling sagupaan. May kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa pagdurog sa bungo ng halimaw. Napakalakas ng kanyang sandata kaya maging si Hanuol ay napamangha. Natalo ang dragon, at pati si Count Guller ay natamba. Sa wakas, natapos ang wave. Sa sobrang gulat at saya, napasigaw si Hanuol sa pagdiriwang. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maayos, bigla siyang bumagsak. Nagising na lamang siya kinabukasan, maliwanag na ang araw. Hindi man lang niya namalayang nawalan siya ng malay. Tinitigan niya ang system screen at nakita ang kumpirmasyon ng clearance ng wave. Gantimpala niya ang 20 wyvern bones, 10 drake scales, at 5 drake hearts. Ito ang loot mula sa misyon, bagaman hindi pa niya alam kung saan niya ito gagamitin. Pagkatapos, ipinaliwanag ng sistema na may 3 pang kondisyon bago siya makausap ng Sovereign. Ang una ay makaipon siya ng 50 oras na playtime. Ang ikalawa naman ay matagumpay na may pagtanggol ang kastilyo. Hindi man lang alam ni Hanuol kung ano ang layunin ng pakikipag-usap sa Sovereign, lalo na kung bakit ito nakalock sa likod ng 3 kondisyon. Gayunpaman, masaya siya dahil 2 na ang natapos niya. Ibig sabihin, malapit na niyang ma-access ang feature na iyon. Pagkatapos nito ay dumating ang huling gantimpala para sa pag-clear ng wave. Biglang nagliwanag ng matindi ang screen at halos mabulag ang buong silid, bagay na ikinagulat niya. Sa sandaling iyon, nakita ang kanyang telepono. Lumalabas na 7 beses siyang tinawagan ng kanyang tagahanga na si Swa. Samantala, sa loob ng Pangbeck Guild, hindi pa rin maintindihan ng kapatid ni Swa ang sitwasyon. Para sa kanya, imposible na ang isang taong kilala bilang E-rank ay kayang makatalo ng isang ogre. Hinala niya na manloloko si Hanuol. Ngunit iginiit ni Swa na may kumakalat na balita tungkol sa muling paggising o reawakening ni Hanuol. Hindi ito pinaniwalaan ni Suyok dahil alam niyang napakabihira ng ganitong pangyayari. Di kalaunan, nakita rin nila ang lalaking pinag-uusapan, si Hanuol, na mabilis na tumatakbo papunta sa kanila upang makipag-usap. Alam niyang matagal silang naghintay kaya agad siyang humingi ng paumanhin sa kanyang pagkawala. Kahit paulit-ulit siyang nagso-sorry, halatang galit pa rin si Suyok dahil pinaghintay daw niya ang kapatid nito ng 3 araw. Sumigaw si Swa at pinatigil ang kanyang kapatid. Napansin ni Hanuol ang dinamika ng magkapatid. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Swa sa kanya ang tungkol sa gantimpala mula sa ogre at kung paano ang magiging hatian ng bayan. Iminungkahi ni Hanuol na magsimula muna sila sa pag-uulat sa asosasyon, kaya nagtungo sila sa staff desk. Tinanggap ng receptionist ang personal na patuto ni Swa tungkol sa pagkatalo sa ogre. Alam nitong wala nang ibang dumating sa lugar noon, kaya kahit walang pisikal na ebidensya, malinaw sa kanya kung sino ang may gawa. Ngunit dahil overprotective si Suyok, tinitigan niya ng masama ang receptionist nang tila kinu-question sila. Dahil dito, agad itong naging maingat sa pagsasalita. Ipinaliwanag ng receptionist na ang isang B-rank na halimaw ay nangangailangan ng formal na verifikasyon.
Ibig sabihin, susukitin ang stats ni Hanuol upang matiyak kung kapanipaniwala ang kanyang kwento. Gagawin ito gamit ang isang mana meter. Dito nagsimulang mag-alala si Swa. Naniniwala siyang nagkaroon ng reawakening si Hanuol, ngunit kahit siya ay hindi masukat ang eksaktong stats nito. Dahil sa pag-aalala, siya na mismo ang nagpatutuo para rito at nagmungkahi ng ibang paraan ng verifikasyon. Gayunpaman, kumpiyansa si Hanuol at sinabi niyang handa siyang sumailalim agad sa pagsusukat. Sa sumunod na eksena, unang sinukat ang isa sa mga miyembro at lumabas na D-rank ito. Sumunod na si Hanuol. Natural na kinakabahan si Swa, samantalang si Suyok ay tila nasa sabik makita kung may sapat bang potensyal si Hanuol upang makuha ang pansin ng isang constellation. Para kay Suyok, kung wala itong kakayahan, hindi ito karapat-dapat mapansin. Sa wakas, inilagay ni Hanuol ang kanyang kamay sa malaking bato ng mana meter. Wala siyang anumang kagamitan na magpapataas ng kanyang stats. Matagal na rin mula nang huli siyang humarap sa ganitong pagsusuri. Tulad ng ibang hunters, nasukat na rin ang kanyang mana 7 taon na ang nakalilipas. Yumandar ang mana meter at nagsimulang sukatin ang kanyang kapangyarihan habang tahimik na naghihintay ang lahat. Napansin ni Suyok ang kakaibang reaksyon ng aparato. Maya-maya, natapos ang pagsusukat. Nakatayo si Hanuol habang lumabas ang resulta, ang kanyang bagong ranggo ay isang napakataas na S-rank. Isang nakakagulat at matinding pangyayari na agad umagaw sa atensyon ng lahat. Hindi rin alam ni Hanuol na magiging S-rank siya hanggang sa matanggap niya ang huling gantimpala mula sa misyon. Noon niya nakuha ang isang bagong skill na tinatawag na Lord's After Image. Ang kakayahang ito ay nagdaragdag sa kanyang stats ng pinakamalakas na halimaw mula sa nakaraang wave. Gayunpaman, magagamit lamang ito sa loob ng 30 minuto at isang beses kada araw. Sa madaling salita, nagamit niya ang stats ni Count Guller sa itinakdang oras. Pinalakas niya ang sarili sa sukdulang antas. Tamang-tama ang timing ng skill dahil habang aktibo ito, ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa isang S-rank. Walang ibang nakaramdam ng kakaiba. Sa paningin ng mundo, isa na siyang bagong S-rank rookie. Nabigla ang magkapatid sa resulta. Maging si Suyok ay napilitang magbigay ng papuri kahit halatang may alinlangan pa siya. Nang tuluyang matapos ang pagsusukat, opisyal nang kinilala si Hanuol bilang taong tumalo sa Ogre. Isa sa mga miyembro ang nagsabi na sapat na ang ebidensyang iyon. Nagpasalamat si Hanuol sa magkapatid sa pagtulong upang maging maayos ang proseso. Balak na sana niyang umalis agad, ngunit pinigilan siya ni Suyok at niyaya magkape. Bilang Vice Guild Leader, formal at malaking imbitasyon iyon kaya nakaagaw ng pansin ng iba. Marami ang naging interesado sa pangyayaring iyon. Ngunit sa halip na matuwa, naging medyo mayabang si Hanuol at tinanggihan ng alok. Sinabi niyang sapat na si Swa para sa anumang impormasyong kailangan niya tungkol sa guild. Pagkasabi nito, umalis siya at iniwan si Suyok na walang masabi. Pag-uwi niya sa bahay, nakita niyang laman siya ng balita. Kasalukuyang nagsisimula ang isang broadcast kung saan inanunsyo ng Hunter Association na B-rank ang kanyang opisyal na ranggo. Ginawa ito dahil may patakaran ng asosasyon na hindi maaaring tumalon ng higit sa 3 ranggo ang isang hunter sa isang pagkakataon. Maging sa sarili niyang stream, may ilang manunood na binabatikos pa rin ang larong nilalaro niya. Nanatili siyang kalmado at umarte na parang hindi siya ang pinag-uusapan. Samantala, nagkakagulo ang viewers tungkol sa misteryosong S-rank na nakipagsagutan kay Suyok. May mga nagsasabing baka sumali siya sa guild, ngunit kumalat din ang balitang tinanggihan niya ito. Habang patuloy ang usapan tungkol sa kanya, sinabi ni Hanuol na may bago siyang content para sa mga manunood, isang content na may kaugnayan sa pagiging hunter. Hindi agad naging interesado ang lahat, kaya hinikayat niya silang magbigay ng mungkahi kung anong dungeon ang dapat niyang linisin. Nagulat sila nang isipin nilang i-stream niya ang buong raid dahil labag ito sa batas. May kasunduang pagiging confidential ang mga hunter na hindi maaaring suwiin. Kaya nilinaw niyang ipapakita na lamang niya ang clearance certificate pagkatapos at siya na mismo ang magkukwento ng nangyari. Naniniwala ang mga manunood na magiging kahanga-hanga ang kanyang istorya. Ang mga guild na pilit nagtatago ng mga sekreto ng dungeon ay posibleng mabunyag dahil lamang sa isang streamer. May isang viewer na nagmungkahi ng Mad Dragon's Nest.
Isa naman ang nag-donate ng 50,000 won at hiniling ang Giant's Kitchen Dungeon. Pagkatapos, may isa pang nagbigay ng 1,000,000 won at nakiusap na talunin niya ang reyna sa Spider's Forest. Napakalaki ng agwat ng 50,000 at 1,000,000, at halos malunod si Hanuol sa dami ng donasyon. Pinakalma niya ang lahat, bigla siyang napatingin sa pinakamataas na notification, 10,000,000 won ang naipadala sa kanya. Nabigla ang buong chat. Lumalabas na may napakalaking supporter siya. Ngunit sa katotohanan, ito ay assistant ng sovereign na nais makausap siya. Napaisip si Hanuol kung saan siya dadalhin kapalit ng napakalaking halaga. Kaya tinanong niya ang nag-donate kung saan niya dapat puntahan. Sumagot ang misteryosong entity at inirekomenda ang pinakamalalim na bahagi ng Garden of Meditation. Naniniwala ang ibang viewers na patibong iyon at tiyak na kamatayan, dahil wala pang nakapag-clear ng lugar na iyon. Ang Garden of Meditation ay nahahati sa 3 sektor, ang pasukan, ang lawa sa gitna, at ang pinakamalalim na bahagi. Ang pasukan ay itinuturing na medyo ligtas para sa mga hunter. Ngunit ang lawa ang tunay na delikado, dahil dito nagsisimula ang mas matinding panganib. Wala ring nakakaalam kung ano ang nasa pinakamalalim na bahagi, sapagkat wala pang nakalampas sa lawa. Ang tanging nakarating ng ganoon kalayo ay si Suyok mismo, ngunit hanggang doon na lamang siya dahil naabot na niya ang kanyang limitasyon. At ngayon, si Hanuol ang hinahamon na gawin ang parehong misyon, isang bagay na, ayon sa sarili niyang pagsusuri, ay halos imposible. May isang viewer na nagsabi na hindi naman kailangang tuluyang i-clear ang dungeon. Sapat na raw na marating niya ang pinakamalalim na bahagi. Bahagyang nabawasan ang hirap ng hamon dahil dito. Gayunpaman, tiniyak din ng viewer na may dagdag na suporta siyang ibibigay kung sakaling matapos niya ang buong dungeon. Tutol ang karamihan sa mga manunood sa delikadong kahilingang ito. Alam nilang maaaring ikamite iyon ng streamer para lamang sa content. Batid ni Hanuol ang bigat ng sitwasyon, ngunit sinabi niyang kontento na siyang makarating sa dulo at makabalik ng buhay. Gayunman, malinaw na nais talaga ng viewer na matapos niya ang dungeon at handa pa itong tumulong. Hindi man niya gustong tanggapin ang misyon, sumigaw pa rin si Hanuol na handa na siya. Nagtungo siya sa Hunter Bureau kung saan tinanggap ng receptionist ang kanyang kahilingan na hamunin ang Garden of Meditation sa isang solo expedition. Nang marinig ng receptionist na balak niyang marating ang pinakamalalim na bahagi, pinaalalahanan siya nito na iyon ang pinakamapanganib na ruta para sa isang tao lamang. Ngunit iginiit ni Hanuol na ay proseso na ang kanyang aplikasyon. Inilista siya ng receptionist para sa isang schedule makalipas ang 1 linggo. Ngunit hiniling ni Hanuol na mas mapabilis ito dahil mag-isa lamang naman siya. Sa huli, inalok siya ng slot kinabukasan ng 4:00 at pumayag siya. Matapos maayos ang appointment, umalis siya ng gusali. Sa kanyang paglabas, may 2 taong lumapit at gustong makipag-usap sa kanya, sina Myunghun at Soan, mga HR team leader ng Aegis at Sunray Guild. Napagtanto ni Hanuol na malamang alam nila ang tungkol sa kanyang bagong evaluation. Parehong excited ang Aegis at Sunray na tanggapin siya. Ang dalawang ito ay kabilang sa tinaguriang Big 3 Guilds ng Korea. Nag-alok pa sila ng mas magagandang kondisyon kaysa sa inialok ng Pangbek. Ngunit wala talagang interes si Hanuol na pag-usapan ang pagsali sa guild. Tahimik siyang umalis at nagtuon ng pansin sa kanyang misyon. Para sa kanya, ang pagsali sa guild ay maaaring makahadlang sa kanyang mga plano. Mas mahalaga ang dungeon. Samantala, nakatanggap si Suyok ng ulat mula mismo kay Hanuol tungkol sa balak nitong misyon. Ipinaliwanag ni Hanuol na nais niyang marating ang pinakamalalim na bahagi, ang lugar na hindi man lang naabot ni Suyok. Kaya siya tumawag sa isang S-rank upang humingi ng impormasyon. Sa una, alam ni Suyok na wala siyang obligasyong ibahagi ang anumang detalye. Ngunit nagbago ang tono ng usapan nang sabihin ni Hanuol na may lihim siyang paraan upang ma-clear ang dungeon. Nabigla ang vice leader. Dagdag pa ni Hanuol, handa siyang ipahayag sa publiko na natapos niya ang dungeon sa tulong ng Pangbek Guild. Dahil dito, nagkaroon ng dahilan si Suyok na makipagtulungan. Bagaman nagtataka siya kung totoo ngang may paraan si Hanuol, tiniyak naman nito ang kanyang kumpiyansa. Muli, inalok ni Suyok na sumali siya sa guild, ngunit agad itong tinanggihan ni Hanuol. Nang subukang magpanggap ni Suyok na siya lamang ang nagpapakita ng interes,
ibinunyag ni Hanuol na nakipag-ugnayan din sa kanya ang Aegis at Sanaray Guild. Para kay Suyok, parang binagsakan siya ng mabigat na balita. Ibig sabihin, mabilis kumilos ang iba pang malalaking guild. Ipinahiwatig ni Hanuol na tila hindi sapat ang pagpapahalaga ng Pambek sa kanya. Sa huli, napilitang sumang-ayon si Suyok. Nilinaw niya na wala siyang impormasyon tungkol sa pinakamalalim na bahagi at posibleng nagbago na ang estruktura ng dungeon sa loob ng isang taon. Tinanggap iyon ni Hanuol at nagpas siyang gamitin ang anumang impormasyong mayroon siya sa abot ng makakaya. Dumating si Hanuol sa itinakdang lugar habang suot ang kanyang salamin. Agad siyang napansin ng mga lalaking naroon. Isa sa kanila ang nagpakilalang si Guangzhou mula sa Indomitable Guild. Magalang namang nagpakilala si Hanuol pabalik. Gayunpaman, tila marami nang alam si Guangzhou tungkol sa kanya dahil sa evaluation. May kayabangan ito at hindi pa raw nakakapagtrabaho kasama ang isang S-rank. Hindi nito nagustuhan na nag-apply si Hanuol para sa solo expedition. May halatang inis sa tono nito habang sinasabi na may sarili silang misyon, kaya huwag siyang umasa ng anumang tulong. Dahil hindi niya naramdamang may tunay na banta, tinanggap na lamang ni Hanuol ang sitwasyon. Umalis si Guangzhou na tila minamaliit ang pagiging S-rank, na para bang walang ibig sabihin iyon sa aktwal na labanan. Napansin ni Hanuol na mukhang mainit ang ulo ng mga ito. Sa mga ganitong dungeon, karaniwang kailangan ng minimum na bilang ng party at madalas ay isang buwang reservation. Matagal nang naghihintay ang grupo, at nakapasok si Hanuol sa unang araw pa lamang, kaya hindi maikakailang may sama ng loob sila. Tahimik niyang ginamit ang sages ay upang suriin ang kanilang mga ranggo. Sa kanyang pagsusuri, wala sa kanila ang sapat ang lakas para makasabay sa kanya sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Naisip niya na maaaring ginagamit lamang sila para magmanman. Sa anumang kaso, alam niyang malabong mag-cross ang landas nila sa loob. Napansin ni Guangzhou ang kanyang ngisi at tinanong kung bakit siya nakangiti. Sagot ni Hanuol, may naalala lamang siyang nakakatawang biro. Ngunit dahil marahil sa insecurities ng grupo, inakala nilang pinagtatawanan sila at halos gusto siyang komprontahin. Sa gitna ng tensyon, binuksan ng staff ang gate para sa dungeon raid. Kumislap ang berdeng kidlat habang inaanyayahan ang mga hunter na pumasok agad bago tuluyang magsara ang gate. Unang beses ito ni Hanuol na papasok sa isang totoong dungeon. Pumasok siya ng may halong kuryosidad. Lumitaw ang system screen at nagbigay ng mga pangunahing detalye, gaya ng kapasidad ng dungeon bawat raid. Mula roon, nagbigay ng pagbati ang lingkod ng sovereign at nangakong susuportahan siya, habang bahagyang binabago ang kapaligiran ng dungeon. Naroon pa rin ang grupo ni Guangzhou, ngunit agad niyang naramdaman na may mali. Halos hindi niya makilala ang lugar. Hindi ito kahawig ng dating pasukan. Para bang nabigla siya sa biglang pagbabago. Nagtataka ang kanyang mga kasama kung bakit may lawas sa lugar na dapat ay pasukan lamang. May ilan pa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang orihinal na itsura nito, at malinaw na iba ito ngayon. Maging si Hanuol ay nakapansin na dapat ay madali lamang ang entrance base sa impormasyong ibinigay ni Suyok. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay ibang-iba. Maya-maya, naglabas ng bagong anunsyo ang system screen. Malugod nitong tinanggap ang mga hunter sa lakeside. Lalong naguluhan ang grupo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng sistema ang misyon, ang Pigmalets Massacre. Ang kanilang tungkulin ay protektahan ang mga Pigmalet laban sa mga papatay sa kanila hanggang sa sumapit ang gabi. Kapag matagumpay, makakatawid sila sa lawa at makakapasok sa pinakamalalim na bahagi. Ngunit kung mabaigaw sila, mamamatay ang lahat ng challenger. Napakaseryosong kondisyon nito. Halatang hindi handa ang mga kasama ni Guangzhou. May ilan sa kanila ang nais ng umatras at hinikayat pa si Guangzhou na umatras na rin. Ngunit nang subukan nilang buksan ang status window upang umalis sa misyon, natuklasan nilang hindi sila makapag-quit. Paulit-ulit mang subukan ni Guangzhou, pareho pa rin ang resulta, nakakulong sila sa misyon. Sa kasalukuyan, may 130 pigmalet sa lugar. Ngunit 2 na ang napatay, kaya bumaba na ito sa 128. Halatang nagpapanik si Guangzhou. Lumapit siya kay Hanuol at humingi ng paliwanag bilang lokal na S-rank. Tinanong niya kung may alam ba ito na maaaring makatulong sa kanila. Kalmadong sumagot si Hanuol na wala rin siyang ideya kung bakit nagbago ang sitwasyon.
Gayunpaman, may alam siya tungkol sa lawa. Dahil dito, biglang nagkaroon ng pag-asa si Guangzhou at nakiusap na ibahagi rin sa kanila ang impormasyon. Nangako silang tutulong sa anumang paraan. Napangiti si Hanuol sa kabalintunaan ng sitwasyon. Ang mga lalaking kanina lang ay minamaliit siya, ngayon ay nakikiusap sa kanya. Kaya naglatag siya ng kondisyon, ibabahagi niya ang nalalaman, ngunit kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos hanggang matapos ang misyon. Kung papayag sila, ipapaliwanag niya ang lahat. Alam ni Guangzhou na ang kasunduang iyon ay magpapahina sa kanyang awtoridad bilang leader. Ngunit wala silang ibang pagpipilian. Patuloy na bumababa ang bilang ng pigmalets habang nagsasabi ng update ang sistema. Kapag hindi sila kumilos, tiyak ang pagkatalo. Sa huli, pumayag si Guangzhou, ngunit may kondisyon din siya, kapag pumalpak ang plano, si Hanuol ang sasalo ng sisi. Hindi ito patas, dahil nagbibigay na nga siya ng tulong. Gayunpaman, pinili ni Guangzhou na makinig muna. Ipinaliwanag ni Hanuol ang detalye ng lupain. Inilarawan niya ang eksaktong istruktura ng lake sector, may malaking lawa sa gitna at mga sapa na kumakalat sa kagubatan na parang sapot. Namangha si Guangzhou sa dami ng impormasyong alam niya. Upang panatilihing simple ang paliwanag, sinabi ni Hanuol na mayroon siyang scouting skill. Sa totoo lang, ginagamit niya ang sacred map na ibinigay ng viewer isang regalo mula sa kastilyo. Dahil dito, hindi na niya kailangang mangapa. Malinaw ang plano, ililigtas nila ang mga pigmalet bago sila maubos. Lahat ng ito ay matatagpuan sa wetlands, at may 8 nesting zones na dapat bantayan. Kailangan nilang kumilos ng mabilis bago tuluyang lipulin ng mga Slayer ang bawat zone. Layunin ni Hanuol na tipunin ang mga pigmalet sa isang lugar upang mas madaling maipagtanggol. Habang patuloy na bumababa ang bilang kahit hindi pa sila kumikilos, lalo silang naudyok. Agad na kumilos ang grupo ni Guangzhou upang hanapin ang mga zone. Nagtaka si Guangzhou kung ano naman ang balak gawin ni Hanuol. Ipinaliwanag nitong siya mismo ang hahawak sa pagprotekta sa mga pigmalet. Iniwan siya ng guild leader upang gawin ang kanyang plano. Ang tunay na pakay ni Hanuol ay gamitin ang mapa upang magsiyasat. Ayon dito, may nakatagong misyon sa zone na may espesyal na gantimpala. Iyon ang pangunahing nais niyang makuha. Malapit na magsimula ang tunay na pangangaso. Ngunit bago iyon, kailangan niyang tuklasin ang dalawang bagay, ang detalye ng hidden mission at ang pagkakakilanlan ng mga Slayer na pumapatay sa mga pigmalet. Lumilitaw na iba't ibang uri ng halimaw ang gumagala sa lugar na iyon, kaya napagtanto ni Hanuol na kailangan muna niyang tukuyin kung sino talaga ang kalaban. Habang nagmamasid siya mula sa malayo, nakita niya ang isang grupo ng mga lizard men. Malalaki ang pangangatawan at mukhang sanay sa labanan. Doon niya naisip na sila ang mga salarin sa pagpatay sa mga pigmalet. Mas naging komplikado ang plano niya. Bagamat D-rank lamang ang bawat lizard man, delikado sila kapag sama-sama. Isang malaking grupo ang mahirap harapin ng sabay. Alam niyang hindi siya dapat makipaglaban agad, kaya balak na sana niyang umatras. Ngunit biglang may dalawang mangmang na pumasok sa lugar, habang mayabang na pinag-uusapan siya. Ang masama pa, papunta ang mga ito sa direksyong kinaroroonan niya, na maaaring magbunyag sa kanyang posisyon. Hindi pa natatapos ang isa sa pagyayabang nang biglang mapugat ang ulo nito. Isang lizard man ang sumulpot at walang awang pinaslang siya. Tumalsik ang dugo habang ang isa pa niyang kasama ay nagalit at sumugod ng padalos-dalos. Sunod-sunod ang suntok na pinakawalan niya, at sa huli ay inakala niyang naipabagsak niya ang halimaw. Ngunit walang kahit katiting na pinsala ang naidulot niya. Dahil pala sa Swarm Team bonus, kapag magkakasama ang mga lizard men, tumataas ang kanilang kapangyarihan. Ang simpleng D-rank na halimaw ay dumadaan sa dalawang yugto ng ebolusyon at umaabot sa B-rank kapag nasa grupo. Dahil sa napakalakas na buff na iyon, napunit ng halimaw ang braso ng lalaki. Napasigaw siya sa sakit habang itinaas ng lizard man ang sandata nito upang tapusin siya. Sa sandaling iyon, dumating si Gono at hinarang ang atake. Ang goblin na may matinding aura ay biglang sumulpot upang pantayin ang laban. Hindi makapaniwala ang C-rank na miyembro ng Indomitable Guild na isang goblin slave ang nagligtas sa kanya. Sumunod na lumitaw si Hanuol at pinaalalahanan ang lalaki na dapat ay nasa itinakdang lugar lang sila sa loob ng dungeon.
Nagpaliwanag ito na naligaw lamang siya at aksidenteng napunta sa bahaging iyon. Pinag-utos ni Hanuol na umatras na ito at asikasuhin ang sugat, habang siya na ang bahala sa mga lizard man. Iniutos niya kay Gono na linisin agad ang paligid. Kapos na siya sa oras at kailangan pa niyang hanapin ang nakatagong espesyal na quest sa loob ng dungeon. Agad kumilos si Gono at ginamit ang Raven's Wing Beat. Sa bilis ng kanyang paggalaw, halos hindi siya masundan ng mga lizard man. Isa-isang bumagsak ang mga halimaw bago pa nila maunawaan ang nangyayari. Samantala, kalmadong nanunood si Hanuol, tila isang manunood lamang sa laban. Kahit mas marami ang mga lizard man, alam niyang wala silang laban kay Gono. Biglang may isang lizard man na tila nag-isip ng mabuti. Napagtanto nito na si Hanuol ang dapat targetan. Tumalon ito patungo sa kanya upang subukang tapusin siya sa isang atake. Sa isang iglap, inactivate ni Hanuol ang Lord's Afterimage at ginamit ang stats na nakuha niya mula kay Count Buller sa nakaraang wave. Sa loob ng 30 minuto, taglay niya ang lakas na katumbas ng S-rank. Madali niyang naitaboy ang halimaw na parang wala itong bigat. Pagkatapos noon, natapos na rin ni Gono ang paglinis sa natitirang mga lizard man. Pinuri ni Hanuol ang kanyang goblin na lingkod at tinapik ito sa ulo. Kahit bahagya niyang iniisip na medyo kaina hinala ang reaksyon nito, gaya ng inaasahan ay namula si Gono. Tumaas pa ng 10 puntos ang kanilang affinity. Pagkatapos, ibinenta niya ang mga mana stone na nakuha at madaling kumita ng ginto. Dahil unang beses niyang magbenta ng bato mula sa Lizard Man, nakatanggap siya ng bonus reward mula sa Lord's Castle of Illusion. Muli siyang sinuwerte, isang gotcha pool ticket ang nakuha niya. Nagpasya siyang gamitin iyon kapag natapos na ang misyon. Maya-maya, tinapik ni Gono ang kanyang pulso upang ipaalala na malapit nang maubos ang oras ng summon. Habang iniisip ni Hanuol kung may paraan ba para pahabain ang limitasyon, napansin niyang tila nagiging katulad si Gono ng mga sakam na goblin na nahuhumaling sa ginto. Sa sandaling iyon, lumitaw ang notification ng sistema, maaari siyang magbayad ng 5 ginto kapalit ng dagdag na 10 minuto upang mapanatili ang summon. Hindi niya napigil ang isipin na napakaganid ng sistema, dahil tila lagi siyang sinisingil sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Bago pa siya makapagpasya ng tuluyan, may narinig siyang malakas na pagyanig. Isang napakalaking kawan ng pigmallets ang biglang sumugod papunta sa kanya. Unti-unting tumulo ang pawis sa kanyang noo habang iniisip kung paano niya kokontrolan ang ganito kalaking grupo ng dapat sana'y madaling protektahan na mga target. Muling sumagip si Gono. Direkta nitong kinausap ang mga pigmallet at nakuha ang kanilang pansin. Buong damdamin nitong pinuri ang kanyang amo at ipinaliwanag kung gaano kaseryoso si Hanuol sa pagnanais na iligtas at protektahan sila. Agad namang napaiyak ang mga pigmallet sa emosyonal na pananalita at nagsidagsa kay Hanuol upang ipakita ang kanilang pasasalamat. Sa hindi inaasahang paraan, nagawa ni Hanuol na pangunahan ang mga halimaw na tila isang pastol na gumagabay sa kanyang kawan. Matapos maresolba ang sitwasyong iyon, nagpatuloy siya sa pag-iikot kasama si Gono at walang tigil na pinabagsak ang bawat lizard man na sumubok lumapit. Ngunit nang subukan niyang ibenta muli ang mga mana stone, biglang nag-flash ng pulang babala ang sistema. Naubos na raw ang pondo ng kastilyo at hindi na siya maaaring magbenta o mangolekta ng karagdagang bato hanggat hindi napupunan ang pondo. Lumabas na naabot na niya ang unit limit para sa bawat uri ng lizard man na maaari niyang kontrolin. Hindi niya inakalang mauubusan talaga ng ginto ang kastilyo. Nang malaman niyang may mahigpit na cap sa dami ng halimaw na maaari niyang pamunuan, tumigil siya sa pangangaso sa mga lizard man dahil masasayang lamang ang kanyang oras. Binilang niya ang mga pigmallet na personal niyang nailigtas, humigit kumulang 60. Ayon sa sistema, 70 na ang kabuoang nailigtas. Ibig sabihin, 10 lamang ang nasecure ng buong Indomitable Guild. Biglang may nagbago sa kilos ng mga pigmallet. Ang mga tinatawag na madaling target ay nagsimulang kumilos ng sabay-sabay at tumakbo patungo sa gitna ng lawa, dinadala ang lahat ng manlalaro sa loob ng dungeon sa iisang direksyon. Muling nag-anunsyo ang sistema, tumigil na raw sa pangangaso ang mga slaughterer at opisyal nang sumapit ang gabi. Binati ang mga kalahok sa matagumpay na pagprotekta sa mga pigmallet laban sa kanilang mga mamamaslang.
Dahil umabot na sa 70 ang kabuoang bilang ng mga pigmalet na kanilang nailigtas, kasabay nitong natupad ang isang nakatagong layunin. Sa puntong iyon, tuluyan ng nasa sukdulan ang pagod at pagkapit ng mga miyembro ng Indomitable Guild. Pasiga na nilang hinihiling sa dungeon na palayain na sila mula sa bangungot na iyon. Ngunit nang akala ng lahat na tapos na ang pagsubok, biglang lumitaw ang panibagong abiso. Ipinahayag nitong magsisimula na ang isang trial ng medication. Kaagad na rumagasa ang napakalaking alon ng kumikislap na tubig patungo sa kanila. Sa sandaling inakala nilang katapusan na nila, naging seryoso ang mga pigmalet na kanilang iniligtas at sabay-sabay na tumalon pasulong upang harangan ang panganib at ipagtanggol sila. Nanatiling nakatayo sina Hanuol at Gono, kapwa lantad ang pagkabigla sa biglang pagbabago ng sitwasyon. Ipinaliwanag ng sistema na ang mga pigmalet na kanilang ipinagtanggol mula sa mga mandaragit ay gumaganti ngayon bilang pasasalamat. Halos hindi makapaniwala si Hanuol na ang mga dating itinuturing na madaling target ay may nakatagong lakas pala. Sa sandaling iyon, naunawaan niya kung bakit sila inatas ang protektahan ng mga ito. Tahimik niyang naisip kung mas magiging ligtas kaya sila kung mas marami pa ang kanilang nailigtas. Upang subukan ang kanyang hinuha, mabilis siyang tumingin sa iba at napansin niyang karamihan sa kanila ay isa o dalawang pigmalet lamang ang halos na isalba. Ang pinuno ng Indomitable Guild na si Guangzhou ay hirap ng manatiling nakatayo, at ang pigmalet sa tabi nito ay tila malapit ng malagutan ng hininga. Halos ganoon din ang kalagayan ng iba pang miyembro, kaya tunay na nag-alala si Hanuol para sa kanila. Agad siyang nag-isip ng paraan upang mailigtas silang lahat. Sa mismong sandaling iyon, muling naglabas ng panibagong abiso ang sistema. Sa wakas ay ibinunyag na rin ang nakatagong misyon na matagal na niyang hinahanap. Upang matapos ito, kailangan niyang mahanap at mapigil ang tunay na pinagmumulan ng pagsubok. Bukod pa roon, nalaman niyang kapag natalo niya ang halimaw na may kagagawa ng pangyayaring iyon, agad na matatapos ang trial sa halip na hintayin ang buong 10 minutong takdang oras. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Hanuol. Pinatatag niya ang kanyang sarili, isinuot ang kanyang salamin, at inactivate ang kakayahang Sage's Eye. Mabilis niyang natukoy ang presensyang itinuro ng sistema. Nang ituon pa niya ang pansin dito, nakumpirma niyang isa itong named monster na tinatawag na Zen Carrot, isang nilalang na may mataas na katalinuhan at nagtataglay ng mapanganib na kakayahan gaya ng Cataclysmic Wave at Storm. Dahil dito, nakaramdam siya ng kaba, sapagkat ang mga named monster ay kinikilalang mga espesyal na nilalang na may natatanging kapangyarihang sa kanila lamang umiiral. Gayunpaman, pinilit niyang kumalma at ipinaalala sa sarili na ang isang nakatagong misyon ay hindi kailanman magiging madali. Nang makitang halatang nasa sabik si Gono at naghahanda ng sumugod sa halimaw na nagkukubli sa likod ng napakalaking alon, agad siyang pinigilan ni Hanuol. Sinabi nitong manunood lamang siya sa laban, sapagkat kung walang panlaban sa tubig ay malalagay si Gono sa matinding panganib sa loob ng lawa. Ang mismong larangan ng labanan ay magiging banta sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, binuksan ni Hanuol ang kanyang Monster Summoning Shop. Balak niyang kumuha ng bagong halimaw mula sa Lord's List Trade upang humarap sa sitwasyon. Isang ogre ang kanyang pinili, lalo na't likas itong may resistensya sa tubig. Ngunit agad siyang nakaramdam ng panibagong pag-aalala. Hindi tulad ni Gono, walang anumang kagamitan ng ogre, kaya malaki ang posibilidad na matalo ito laban sa isang named monster na kasing lakas ni Zen Carrot. Napagtanto niyang kailangan niya ng bagay na magpapataas sa stats ng Berserker, kaya inilabas niya ang kanyang premium gotcha ticket. Kahit kilala ito sa napakababang tsansa ng tagumpay, nagpasya pa rin siyang gamitin ito. Umaasa siyang makakakuha siya ng item na makatutulong sa ogre upang magkaroon ng tunay na laban kay Zen Carrot. Pag-activate ng ticket, sumabog ang gininto ang liwanag na muling nagpalaki sa mga mata ni Hanuol. Nakaramdam siya ng matinding pananabik nang mapagtanto niyang isang S-rank na item ang nakuha niya. Ngunit agad ding napalitan ng pagkalito ang kanyang saya, dahil tila hindi naman ito gaanong kapaki-pakinabang sa labanan. Samantala, patuloy na lumalakas ang agos ng tubig, kaya wala na siyang ibang pagpipilian kundi ipatawag ang ogre at ipasuot dito ang bagong item. Ngunit sa mismong sandaling mailagay niya iyon sa ogre, bigla itong bumagsak sa lupa. Kasabay nito, nakarinig siya ng desperadong sigaw mula sa isang miyembro ng Indomitable Guild na malapit ng malunod,
kaya agad siyang tumakbo upang sumaklolo. Walang pag-aatubili siyang kumilos, ngunit makikita sa kanyang mukha ang matinding pagkadismaya habang nagngingit-ngit siya. Naisip niyang baka siya na lamang ang kailangang yumako sa lahat. Bukod pa roon, 12 minuto na lamang ang natitira sa kanyang Lord's Afterimage, at pagkatapos nito ay babalik siya sa pagiging isang E-rank na walang halaga. Gayunpaman, pinili pa rin niyang unahin ang pagligtas sa iba. Unti-unti nang lumilitaw ang pagod habang nahihirapan siya, kahit papansamantala ay mas mataas ang kanyang stats. At nang magsimula ng dumulas ang kanyang kapit at muntik na siyang makabitaw sa punong kanyang hinahawakan, biglang humina ang marahas na agos. Pagtingin niya sa unahan, nakita niyang nakatayo ng matatag ang ogre sa gitna ng tubig, suot ang tila sombrero ni Harry Potter. Nagsalita ito sa isang magiting na tinig at tinanong ang kanyang Panginoon kung siya ba ay nasugatan. Magalang nitong binati si Hanuol at ipinakilalang sarili bilang kanyang abang lingkod, isang asal na kailanman ay hindi aasahan mula sa isang ogre. Labis na naguluhan si Hanuol, sapagkat sa kanyang pananaw ay wala naman siyang ibang ginawa kundi isuot sa ulo ng ogre ang isang S-rank na item, ang sombrero ng Archmage na si Gandorf. Ayon sa paglalarawan, ang artifact na iyon ay dinisenyo upang palakasin ang mga katangiang may kinalaman sa talino, na kayang gawing henyo kahit ang isang mangmang. Ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na ang pag-angat ng talino ng isang ogre sa ganitong sukdulan ay magdudulot ng kakaibang resulta. Ang pambihirang pangyayaring iyon ang lalo pang nag-iwan sa kanya sa gitna ng matinding pagkalito. Nagtaka si Hanuol sa kanyang lingkod at tinanong kung paano ito nagawang magsalita ng napakalinaw at makipag-usap ng maayos. Bilang tugon, buong kumpiyansang ipinakita ng ogre ang kanyang mga kalamnan at may halatang pagmamalaking ipinaliwanag na binago ng sombrerong ipinagkaloob ng kanyang Panginoon ang kanyang pagkatao, na hinubog siya bilang isang ganap na bagong uri ng ogre. Pagkatapos ng pahayag na iyon, magalang na yumuko ng malalim ang ogre sa harap ni Hanuol at mapagkumbabang humiling ng utos. Sumagot si Hanuol na bago siya magbigay ng direktang kautusan ay may nais muna siyang linawin. Kaagad namang pumayag ang ogre nang walang pag-aatubili. Tinanong ni Hanuol kung kaya na ba nitong gumamit ng mahika. Buong pagmamalaking sumagot ang ogre ng oo at ipinaliwanag na nilagyan pa lamang nito ng mahika ang hawak nitong troso. Dahil sa sagot na iyon ay napuno ng pananabik si Hanuol, sapagkat sa wakas ay tila pumapabor na sa kanya ang sitwasyon. Sinamantala niya ang pagkakataon at inutusan ang ogre na sumulong diretso sa gitna ng rumaragasang unos habang siya naman ay sumunod sa likuran. Walang pag-aalinlangang nagsimulang itulak ng ogre na may suot na sombrero ang sarili sa malakas na agos. Binigyan pa ito ni Hanuol ng pangalang Odolph at sinabing umaasa siya rito. Sa sandaling marinig nito ang bago nitong pangalan, namula ang mga pisngi ni Odolph at pamatak ang luha sa kanyang mga mata. Labis itong naantig at puno ng determinasyong sumigaw na ibibigay niya ang lahat, kahit paayalay ang sariling buhay, upang masakliyan ang karangalang iyon. Agad siyang sumugod sa ulap ng singaw, nilinis ang daraanan, at nakaramdam si Hanuol ng kumpiyansang malapit na nilang marating ang kanilang pakay. Dahil sa biglaang pagbabagong iyon ay nabahala si Zen Kerek. Napagtanto nitong may nakaunawa at nakalusot sa kanyang mahika. Kahit naniniwala siyang hindi karaniwang salamangkero ang may kagagawan nito, nanatili pa rin siyang kampante na hindi madaling mababasag ang kanyang harang. Samantala, narating ni Odolph ang barrier ngunit agad itong napahinto. Ipinaalam niya kay Hanuol ang hadlang, at inutusan siya nitong paulit-ulit na hampasin ang iisang bahagi, umaasang sa tuloy-tuloy na puwersa ay mababasag din ito. Sinimulan ng ogre na ipaliwanag gamit ang logika at matematika kung bakit hindi masisira ang multi-layered formula barrier, ngunit pinutol siya ni Hanuol at sinabing tigilan na ang labis na pag-iisip at durugan na lamang iyon gamit ang hilaw na lakas sa halip na umasa sa mahika. Kahit wala itong saysay para sa kanya, mapagkumbabang sinunod ng lingkod ang utos at walang tigil na hinampas ang barrier, na parabang naglalaro ng baseball sa lakas ng kanyang indayog. Lalong kinabahan si Zen Kerek nang mapansin niyang humihina ang harang, ngunit pinili pa rin niyang manatiling kalmado. Naniniwala siyang imposibleng mapagtagumpayan ng isang ogre ang kanyang cataclysmic wave. Para sa kanya, walang sinumang makapagsasabay ng lakas at mahika sa iisang katawan. Ngunit habang ipinagmamalaki pa niyang hindi mababasag ang barrier, bigla itong nagkadurog-durog. Lubos na nagulat ang butiking si Zen Kerek.
Sinabi nito sa sarili na isang ogre na isa ring salamangkero lamang ang makakagawa ng ganoong bagay, isang bagay na halos imposibleng mangyari. Sa pagtingin niya sa ogre na may suot na sombrerong pang-mage, hindi siya makapaniwala na nabasag ang kanyang magic seal. Naisip tuloy niya kung isa ba talaga itong ogre o isang ogre shaman. Tinanong ni Hanuul ang butiki kung ito ba si Zen Kerek, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip ay itinuon nito ang buong pansin sa pag-atake sa mga kalaban sa harapan. Ipinagpalagay nitong malaki na ang nabawas na mana ng ogre shaman. Kaya magkakaroon siya ng kalamangan laban sa isang nanghihinang kalaban. Sa sandaling maghahanda na ang butiki na magpakawala ng isang napakalakas na atakeng kayang pumatay agad ng sinuman, inutusan ni Hanuul si Odolph na gumamit ng long-range na spell upang maputol iyon. Inasahan ni Hanuul na magpapakawala ito ng fireball o anumang katulad nito bago sumugod sa kalaban. Ngunit sa halip basta na lamang inihagis ng ogre ang hawak nitong troso patungo kay Zen Kerek. Hindi napansin ng lizardman na totoong troso ang paparating sa kanya. Mayabang pa nitong ipinahayag na panalo na siya, iginiit na walang mahikang makakabasag sa kanyang barrier at inaasahan na niya ang ganitong uri ng pag-atake. Subalit nang tuluyang tumama ang troso, parang salaming marupok na nabasag ang kanyang kumpiyansa at agad siyang bumagsak, tuluyang natalo sa isang iglap. Bumaling si Hanuul sa kanyang dambuhalang lingkod at nagkumentong ang ginamit nitong spell ay nagmukhang simpleng paghagis lamang ng troso. Kaagad namang humingi ng paumanhin si Odolph at ipinaliwanag na hindi pa siya natututo ng mga tamang spell. Pagkatapos nito ay lumipat ang tagpo sa punong tanggapan ng Pambek Guild. Doon, pinipilit ang kanilang leader na agad kunin si Hanuul, ang bagong nagising na S-rank hunter, bago pa siya maaga ng ibang guild. Ngunit sa kabila ng pangungulit, wala siyang nakitang dahilan upang habulin ang isang, mumunting, S-rank hunter dahil napakarami na raw nilang ganoon. Samantala, sa loob ng dungeon, tuluyan ng natalo si Zen Kerek. Maingat na pinulot ni Odolph ang mana stone at dinala ito kay Hanuul. Pinuri ni Hanuul ang ogre sa mahusay nitong ginawa, ngunit mapagkumbaba nitong iginiit na naging posible lamang iyon dahil sa paggabay at suporta ng kanyang Panginoon. Matapos ang palitan ng pagkilala at tila pagtatalo kung sino ang dapat bigyan ng kredito, ipinagbili ni Hanuul ang espesyal na soul stone sa kastilyo. Kinumpyet ng kastilyo ang gantimpala, isang special zone development permit, isa pang gotcha ticket, at kaunting ginto na bahagyang nabawasan dahil kapos sa pondo ang kastilyo. Bukod pa rito, nakuha rin ni Hanuul ang kakayahang gamitin si Zen Kerek sa kanyang wave defenses. Nagpasya siyang umalis muna at saka na lamang tingnan ang mga gantimpala. Pagbalik niya, ang tanging gising na lamang ay ang asul ang buhok na babaeng hunter mula sa Indomitable Guild. Agad nitong tinanong kung nailigtas ba niya ang lahat at mapagkumbabang nagpasalamat sa kanyang ginawa. Tinanong ni Hanuul ang kalagayan ng iba pa niyang kasama, at sinabi nitong lahat ay buhay at tumatanggap na ng maayos na gamutan. Maya-maya, dumating ang leader na si Guangzhou at nakiusap na makausap si Hanuul. Halos sugurin siya nito na parang susuntok. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumuhad ito at nagpasalamat sa kanya sa ngalan ng buong guild dahil sa pagliligtas sa kanilang lahat. Humingi ng paumanhin si Guangzhou sa naging pagtrato niya kay Hanuul noong una silang pumasok sa dungeon. Hindi halos makapaniwala si Hanuul, dahil hindi niya inakalang ang isang tila puro lakas at walang isip na tao ay marunong ding magpakumbaba. Inabot niya ang kanyang kamay upang tulungan itong makatayo at sinabing bumalik na ito sa kanyang mga paa at alagaan ang mga miyembro ng guild na nangangailangan pa sa kanya. Nagkamay silang dalawa, at napuno ng luha ang mga mata ni Guangzhou habang nangangakong hindi niya malilimutan ang utang na loob na iyon at balang araw ay babawi siya. Maya-maya ay nagbigay ng abiso ang sistema na matagumpay nilang nalampasan ang trial of meditation. Binigyan sila ng pagpipilian kung mananatili ba sila o tutuloy sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Ang mga walang malay ay automatikong ibinalik, ngunit ang iba ay malayang makapipili. Nang malaman ni Guangzhou na balak pang manatili ni Hanuul, buong pagsisikap niya itong kinumbinsi na umatras muna. Sinabi niyang tutulungan nila itong maghanda at babalik sila kapag handa na. Ngunit nang ipakita ni Hanuul ang kanyang mga halimaw at ipinaliwanag na mayroon na siyang mapagkakatiwalaang mga kakampi, natakot si Guangzhou at tuluyan ng naunawaan kung bakit nais pa nitong magpatuloy.
Itinigil na niya ang panghihikayat. Nagpasalamat ang lahat kay Hanuol bago sila umalis, habang siya naman ay nanatili upang ipagpatuloy ang pagkomplito sa dungeon, isang bagay na wala pang sinuman ang nagawa. Dahil natapos din niya ang nakatagong misyon, ipinaalam ng dungeon system na makatatanggap siya ng espesyal na gantimpala bukod pa sa mga karaniwan. Lumipat ang tagpo kay Choi Kang, na patuloy pa ring kinukumbinsi na kunin ang bagong S-rank. Ipinaliwanag ni Vice Head Suyok, kasama ang kanyang kapatid, kung bakit dapat siyang isama sa kanilang nangungunang guild. Ngunit paulit-ulit na sinasabi ng leader na gipit din sila, at dahil opisyal na nakarehistro pa rin bilang B-rank sa guild ang S-ranker, hindi niya ito nakikitang kinakailangan. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng abiso na may natukoy na red pattern dungeon, isang palatandaan na mas mataas ang posibilidad ng dungeon break. Nakita niyang ang lokasyon ay ang Garden of Meditation, ang mismong lugar na pinasukan ni Hanuol. Nagpasya siyang puntahan ito. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang leader ng guild kasama ang kanyang mga tauhan sa mismong lugar ng dungeon at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ng puwersa roon na nagbago na nga ito sa red pattern dungeon. Idinagdag nilang nailikas na ang mga sibilyan sa paligid at kakailanganin nila ang tulong ng Pangbek Guild para sa anumang emerhensya. Sumigaw si Suyok at nagtanong tungkol sa mga hunter na nasa loob. Sumagot ang lalaking nakaitim na 6 ang nakalabas ng ligtas, ngunit may isang hunter na nakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon. Sa mismong sandaling iyon ay dumating din ang leader ng Aegis Guild na si Madong at ang leader ng Sanare Guild na si Sinore. Lahat sila ay labis na naging interesado, sapagkat ngayon lamang may isang hunter na nakarating ng mag-isa sa pinakaloob ng dungeon na iyon. Nagtaka sila kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay, hanggang sa kumpirmahin ng lalaking nakaitim na si Hanuol ang taong iyon.